Yun. Magandang buhay po sa ating lahat. Mga kakwentuhan, welcome to Papa Jo's Vlog. Again, subscribe and follow nyo po ako. At baka makakuha kayo ng mga ideas sa akin. Especially sa business. Balo tayo ng gravy para sa fried chicken. Anyway, pecha ay October 29. So, November na naman. Anyway, proceed tayo sa topic natin. Gusto kong i-share ko sa inyo about sa business, specifically sa business nating fried chicken. Ano nga po yung tinakbo ng 1 year na pala tayo sa fried chicken business? Mahigit 1 year and 2 months siguro. Ano yung mga natutunan natin, ano yung mga dapat natin i-adjust, anong dapat natin eliminate, anong dapat natin improve. Anong na-improve natin this year? This year, ang na-improve natin ay nakapagdagdag tayong paninda, which is iced tea, kopya, iced tea, lumpiang gulay, lumpiang Shanghai, and burger. Yun, malaking improvement yun, no? Yun yung tinatawag na additional income. Additional paninda, of course, additional income. So, ano na yan? Accepted na yan, granted na yan. Ganun pa man, ang topic ko talaga natin at pagkukwentuhan ay ano ang mga adjustments or dapat nating i-eliminate. Kung hindi man i-eliminate ay i-temporarily eliminate. To give you a little background and story of this fried chicken. Before I started selling fried chicken a year ago, ang gusto ko talaga i-introduce sa tao ay ang mid-range class na fried chicken. Ano ba yung mid-range class na fried chicken? May gravy, of course, hindi lang suka. Ang variations of cuts ay madami. Normally, ang nagtitinda ng Kanto fried chicken ay assorted lang ang cuts. Ano ibig sabihin na assorted? Sa term na ginamit ko, ito po ay yung tinatawag na whole chicken na chinap into 15 or 16 pieces. And then, bingo. Ititinda yan po ng 20 pesos, which is massively consumed and patronized by lots of people. Pangmasang pangmasa talaga, no? So, nung mag-start ako, sabi ng isang kaibigan, Joe, start ka. Ay, not start, magtinda ka ng fried chicken and yung nga, tig 20. Hindi ko ganong kinualify yan, no? Ang ginawa ko ay maraming parts, no? Meron akong thighs na malalaki, which is 4. Meron akong drumsticks na malalaki, which is 35 pesos. Thighs na malalaki, 40 pesos. Wings na malalaki, 35 to 40 pesos. At wala akong assorted. Kasi hindi ako bumibili ng whole chicken nun eh. Puro frozen chicken. Anyway, after a year of selling, I observed and I discovered, mahalaga to, maharal yung business ninyo, na habang dumadami yung different parts ng niluluto mo, dumadami ang trabaho mo. Dumadami yung papalengkehin mo. Lumalaki ang kapital mo. Lumalaki ang expenses mo, lumalaki yung consumption mo ng time, magluto ka, ipiprito mo yung drumsticks ng 12 to 15 minutes. After that, ipiprito mo yung thighs ng 12 to 15 minutes. After that, ipiprito mo yung wings ng 12 to 15 minutes. Ang dami. So, ang output nun ay malaking consumption sa gas, sa gasol. Ngayon, ang naobserbahan ko rin, kapag ka 20 to 25 pesos yung binibenta mong assorted chicken parts, ang daming consumers. Ano ang comparison? Sa 20 katao na mamimili sa'yo, ito yung pinaka closest na maikukumpara ko. Sa 20 mamimiling tao sa'yo, 90 na mamimili sa'yo ay sa assorted pupunta. Sa 20 and 25. 20-25 minsan po kasi nagbabari ng 10 pesos to 15 pesos ang price ng per kilo ng chicken. Kaya nagiging 20 or 25. But most of the people selling Kanto fried chicken, 20 talaga.
At ang dami talaga nilang consumers. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, sa 20 mamimili, 19 dyan bibili ng tigta 20 at 25. Isa lang ang bibili ng mga wings na malalaking 35 to 40 because of pambaon siguro, kailangan tipid lang, students, and iba yung dating ng 20 pesos na worth sa masa. So, now, sa pagpasok ng bagong buwan, November, December, ite-temporarily eliminate ko ang big drumsticks, thighs, and wings. Eliminate ko yan. At actually, I started this na tanggalin muna yung mga yan, mga 2 weeks na. At nagaangan na ako sa trabaho. Kasi, kukunti yung i-chop mo, kukunti mamarinate mo, kukunti papalengkin mo, lilit yung capital na kailangan. So, that's it. Ang price po ng whole chicken ngayon ay tumaas na naman from 146 naging 155 na naman yata, but still okay lang yun. 10 pesos kayang-kaya sa isang pirasong manok makukuha mo na yun. Sa chicken skin lang na makukuha mo sa manok ay mababawi mo na yung 10 pesos per kilo. So let's see, babalitaan ko kayo, especially this November, December. Kaya i-execute muna natin yan. Doon muna tayo sa assorted or 25 pesos na assorted parts of chicken. Tingnan natin. And last thing, kailangan po every time meron kayong adjustments, new improvements, bagong gimmick sa inyong business, lalo na tumakbo ang 1 year. I-assess nyo yan, improve nyo yung business nyo, at lagi maging magaling. Ano po? Mama, ikaw na, kay madam na lang po. Wala po akong pera, ayaw ko pahawakin yan eh. Opo. Tampo ka lang yan. Magagalit niya. Pinapahawak niya lang po sa akin pagbibili ng ulam, 50 pesos. Salamat po, ingat po tayong lahat. God bless you. Kung makatulong ay gamitin. Kung hindi makatulong ay isnabin. Mag-ingat tayo, may darating daw na bagyo. Pero parang lumis na. God bless you. Bye-bye. Jesus loves you.